Ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura at kinakalawang na bakal ang nagsisilbing pabango ng umaga ni Leo. Sa edad na 12 ang tambakan ng basura sa gilid ng Maynila ay hindi isang lugar ng dumi, kundi isang kaharian ng mga posibilidad, isang minahan kung saan ang basura ng iba ay kanyang kayamanan. Ang nakakapasong sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay lamang, isang sirang radyo na itinapon na parang wala ng halaga. Para sa iba ito ay kalat. Para kay Leo ito ay isang palaisipan, gamit ang isang kinakalawang na screwdriver at sira-sirang plies, maingat niyang binaklas ang bawat tornilyo, tila isang siruhanong nag-oopera sa isang pasyente. Ang kanyang mga daliri, manipis at may kalyo, ay gumalaw ng may katiyakan na hindi mo aakalain sa isang bata. Hindi niya hinahanap ang tanso o ang bakal na maaaring ibenta sa kilo. May mas mahalaga siyang pakay. Ilang minuto ng masusing pagtatrabaho, natagpuan din niya ang kanyang hinahanap. Nakatago sa ilalim ng isang luma at maalikabok na circuit board, isang maliit na itim na parisukat na may mga gagambang binti ng metal, isang microcontroller chip. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang matipid na ngiti, ngunit sapat na para magbigay liwanag sa kanyang mukhang puno ng dumi. Sa mundong ito, ng mga itinapon, ang maliit na pirasong ito ay isang hiyas. Maari itong magbigay buhay sa isang sirang laruan o maging puso ng isang maliit na imbensyon. Para kay Leo, ito ang kanyang pambili ng pagkain para sa hapunan. Itinago niya ang chip sa kanyang bulsa kasama ng iba pang maliliit na piyesang napulot niya. Sa kanyang pagtayo, natanaw niya ang matayog na pader na naghihiwalay sa kanyang mundo mula sa isa pang mundo. Sa kabila ng pader na yon ay nakatayo ang St. Augustine Academy, isang pribadong paaralan kung saan ang mga anak ng mayayaman ay hinuhubog para sa hinaharap. Ang kumikinang na tarangkahan nito ay tila isang portal patungo sa ibang dimensyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, naririnig niya ang malabong tunog ng bell, isang hudyat na pamilyar ngunit banyaga sa kanya. Nakikita niya ang mga estudyanteng nakalinis na uniporme bumababa mula sa mga mamahaling sasakyan. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa malinis na hangin, isang tunog na ibang-iba sa kalampag ng bakal at huni ng mga langaw na kanyang kinasanayan. Sa loob ng isa sa mga silid-aralan ng St. Augustine, si Michelle Santos, 38 taong gulang, ay nakatayo sa harap ng klase. Ang init ng hapon at ang paulit-ulit na ugong ng electric fan ay tila lulabay na nagpapatulog sa kaluluwa. Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa kanya. Pagod sa pagtuturo ng parehong leksyon taon-taon. Pagod sa pakikitungo sa mga batang walang interes, kundi ang kanilang mga smartphone. Pagod sa pag-aalala kung paano pagkakasyahin ang maliit niyang sahod para sa mga gamot ng kanyang anak na si Aya. "Okay, class," sabi niya, ang kanyang boses ay walang sigla. Physics, friction and acceleration. Isang estudyante sa harap na hilera, si Jax, ang aroganteng apo ng direktor ng paaralan na si Arturo de Leon, ay nag-unat na may pagkabagot. "Madali lang yan, ma'am. Basic." Hindi pinansin ni Michelle ang kayabangan nito. Kumuha siya ng tisa at nagsulat sa pisara. Ang ingay ng tisa sa pisara lang ang bumasag sa katahimikan. Sa tono niyang monotono, para bang binabasa lang ang isang script, sinabi niya, "Ang puwersa ng kinetic friction ay equal sa mu k times normal force." At paalala pa niya sa klase, "Tandaan niyo yan, madalas lalabas yan sa exam." Ang mga estudyante ay walang ganang kumopya sa kanilang mga kwaderno. Si Jax ay abala sa pagpapakita ng kanyang bagong-bagong smartphone sa kanyang katabi. Si Michelle ay nagbuntong hininga. Dati puno siya ng pangarap. Nais niyang magbigay inspirasyon, magmulat ng mga isipan.
Ngayon, ang pagtuturo ay naging isang trabaho na lamang, isang paraan para mabuhay. Ang apoy sa kanyang puso ay matagal nang naging abo. Samantala, sa labas ng bakod ng paaralan, narinig ni Leo ang isang usapan mula sa dalawang utility worker na naghahakot ng basura. May mga lumang gamit daw mula sa science laboratory na itinapon malapit sa likod ng eskwelahan. Kumislap ang kanyang mga mata. Mga gamit sa laboratorio. Ibig sabihin, mas maraming piyesa marahil mga mas bihirang mahanap. Dahan-dahan siyang naglakad, palibot sa pader, hinahanap ang isang butas na alam niyang naroon. Nakalusot siya ng walang kahirap-hirap. Sa loob ng bakuran ng St. Augustine, ang hangin ay mas malinis, ang damo ay mas luntian. Tila siya isang multo sa paraiso. Sinundan niya ang pader hanggang sa marating niya ang likuran ng isang gusali kung saan nakita niya ang isang bukas na bintana ng isang silid-aralan sa unang palapag. Mula sa loob narinig niya ang boses ni Michelle, bagamat hindi niya ito kilala. At pagkatapos ang boses ni Jax, "Ma'am, paano po kung may external force na humihila sa object? Hindi ba dapat kasama yon sa computation ng net force para makuha ang acceleration?" Tanong ng isang estudyanteng babae habang ang boses ay may halong pag-aalinlangan. "Simple lang yan," mayabang na sagot ni Jax, bago pa man makasagot si Michelle. "Isubtract mo lang yung friction force mula sa external force tap. Ganon lang yon." Napatigil si Leo. Ang kanyang noo ay kumunot. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mali. Isang bagay sa sinabi ni Jax at sa pormulang narinig niyang binanggit ng guro ay mali. Isang malaking pagkakamali. Naalala niya ang mga gabing tinuturuan siya ng kanyang ina, si Luz Biminda, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Ang kanyang ina, isang inhinyerong nawalan ng trabaho, ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. "Anak," madalas sabihin ng kanyang ina, "ang physics ay hindi lang mga numero. Ito ang wika ng sansinukob. Kapag mali ang gramatika mo, magugunaw ang mundo mo." Sumilip si Leo sa bintana. Nakita niya ang formula sa pisara FK equals MEK times N. Narinig din niya ang paliwanag ni Michelle tungkol dito. Tama ang formula para sa friction, pero iba ang paraan ng paggamit nito sa tanong tungkol sa acceleration ng estudyante. Doon nagkakamali ang lahat. Hindi nila isinasaalang-alang ang anggulo ng puwersa, ang epekto nito sa normal force na siyang magpapabago sa mismong halaga ng friction. Isang pagkakamali na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang tulay o pagkasira ng isang makina sa totoong mundo. Isang dekada ng mali ang itinuturo sa libro at walang sino man ang nakapansin. Naramdaman ni Leo ang pagtibok ng kanyang puso. Sa isang kamay, hawak niya ang maliit na chip na kumakatawan sa kanyang buhay, isang piraso ng itinapon na teknolohiya. Sa kabilang banda, nakikita niya ang isang malaking pagkakamali sa pundasyon ng kaalaman na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang dapat niyang gawin ay umalis, ibenta ang chip at kalimutan ang lahat. Iyon ang matalinong gawin. Iyon ang ligtas na gawin. Ngunit ang tinig ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Huwag kang matakot, itama ang mali, Leo. Kahit pa ang buong mundo ang nagsasabing tama ma ito." Humakbang siya palayo sa bintana at naglakad patungo sa pinto ng silid-aralan. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang hininga ay mababaw. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa pagitan ng takot at ng katotohanang itinuro sa kanya. Huminto siya sa harap ng pinto. Ang kahoy nito ay tila isang dambuhalang harang. Hinawakan niya ang malamig na metal ng seradura. Ang chip sa kanyang bulsa ay tila bumibigat, isang paalala kung saan siya nanggaling. Ngunit ang kaalaman sa kanyang isipan ay mas malakas, isang apoy na sinindihan ng kanyang ina. Sa pagpihit niya sa seradura, alam niyang binubuksan niya ang isang pinto na hindi na niya maaaring isara pa.
Isang mahinang katok na sinundan ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa monotonong daloy ng klase. Ang pamilyar na kaluskos ng tisa sa pisara ay biglang natigil. Lahat ng mga ulong puno ng pribilehiyo at pagkabagot ay lumingon patungo sa pinanggalingan ng ingay. Sa bukana ng pinto nakatayo si Leo, para siyang isang multo mula sa ibang mundo na naligaw sa kanilang sagradong espasyo. Ang sikat ng araw mula sa labas ay bumalot sa kanyang maliit na katawan na nagbigay diin sa punit-punit niyang damit, sa manipis niyang mga braso at sa mukha niyang may bahid ng alikabok at grasa. Ang amoy ng pawis, alikabok at metal ay pumasok sa loob ng naka-aircon na silid isang hindi inaasahang sampal sa kanilang mga pangamoy. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang ugong ng electric fan at ang mga nagtatakang tingin ang pumuno sa silid. Si Michelle na naputol ang pagsasalita ay napakunot noo. Ang inisyal niyang inis ay napalitan ng pagkalito. Sino ka bawal ang tagalabas dito? Ngunit bago pa man makasagot si Leo ang mapanuyang boses ni Jax, ang bumasag sa katahimikan. Teka ma'am, sabi ni Jax habang may mapang-asar nangisi sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Leo mula ulo hanggang paa na, para bang sinusuri ang isang kakaibang insekto. Bakit may basurero sa loob ng classroom natin? Ang tanong ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang ilan ay naghampas pa ng kanilang mga mesa, ang iba ay nagsisikuhan. Ang pinaghalong pagkamangha at pang-aalipusta ay halatang-halata. Para sa kanila ito ang pinakakakatwang pangyayari sa buong linggo. Isang batang lansangan sa loob ng St. Augustine Academy. Namula ang mukha ni Michelle, isang alon ng hiya at galit ang bumalot sa kanya. Ang tawanan ng mga estudyante ay hindi lang para sa bata, kundi isang insulto rin sa kanyang awtoridad. Paano nakapasok ang batang ito? Nasaan ang gwardiya? Tumahimik kayo. Sigaw niya at ang tawanan ay unti-unting humina, napalitan ng mga bulungan. Ibinaling niya ang kanyang matatalim na tingin kay Leo. Sabi ko lumabas ka. Hindi ka dapat naririto. Ito ay pribadong paaralan. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon, isang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili at ang kaayusan sa kanyang klase. Inaasahan ng lahat na ang bata ay matatakot tatakbo palabas na umiiyak. Ngunit hindi gumalaw si Leo. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Michelle o sa mga nagtatawa ng estudyante. Nakapako ang mga ito sa isang bagay lamang, ang pisara. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pinilit niyang magsalita ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim at nang sa wakas ay lumabas ang kanyang boses. Ito ay mahina at garalgal ngunit may diin sa bawat salita. Paumanhin po, ma'am. Simula niya ang kanyang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay sa pisara. Itinuro niya ito gamit ang isang maruming daliri. Pero mali po ang nakasulat. Kung ang pagtawa kanina ay malakas, ang katahimikang sumunod ngayon ay nakakabingi. Maging ang ugong ng electric fan ay tila huminto. Ang mga estudyante ay napatingin mula kay Leo patungo sa pisara at pabalik. Ang ideya ay napaka-absurdo na hindi nila alam kung paano magre-react. Isang basurero na nagtuturo ng mali sa isang guro ng physics, si Jax, ang unang nakabawi. Isang malakas na halakhak ang kumawala mula sa kanya, mas malakas at mas mapanlait kaysa kanina. Narinig niyo yon, maliraw si Ma'am Santos. Baka naman professor pala itong si Dirty Boy at hindi natin alam. Muli sumabog sa tawanan ng klase. Ang sitwasyon ay naging isang ganap na sirko at si Michelle ang sentro ng katatawanan. Ang hiya niya ay naging purong galit. Ang batang ito, na walang karapatang tumapak man lang sa eskwelahang ito, ay hindi lang pumasok ng walang pahintulot, kundi naglakas loob pang questionin ang kanyang pagtuturo
Sa harap ng buong klase, hinarap niya si Leo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Anong sinabi mo?" Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Si Leo ay napalunok. Sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Michelle. Sa kanyang mga mata, nakita ni Michelle hindi ang kayabangan, kundi ang isang kakaibang uri ng katiyakan, isang kalmadong apoy na hindi niya maintindihan. Yung formula po, pag-uulit ni Leo, mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Kapag in-apply niyo po yan sa problema ng acceleration na may external force sa isang anggulo, mag-iiba po ang normal force. Hindi po pwedeng isubtract lang ang friction. Mali po ang magiging sagot. Ang paliwanag niya ay diretso at teknikal. Masyadong teknikal para sa isang batang may ganoong itsura. Natahimik muli ang klase, ngunit ngayon ang katahimikan ay may halong pag-aalinlangan. Maging si Jax ay bahagyang napakunot noo. Ngunit para kay Michelle, ito na ang sukdulan. Ang kanyang pasensya ay naubos na. Ito ay isang direktang atake sa kanyang profesionalismo. Hindi niya hahayaan ang isang batang kalye na wasakin ang kanyang kredibilidad. Nag-cross siya ng mga braso, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Talaga. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pang-uuyam. "Mukhang may henyo tayong bisita ngayon, class." Naglakad siya palayo sa pisara, binibigyan ng espasyo ang bata. Itinuro niya ang tisa na nakapatong sa lalagyan. "Kung ganon, sige nga, halika rito sa harapan, henyo." Hamon niya. "Ipakita mo sa aming lahat kung nasaan ang pagkakamali. Itama mo kung kaya mo. Ito ay isang bitag, isang pampublikong pagpapahiya." Inaasahan niyang mapapahiya ang bata, aatras at tatakbo palabas. Iyon ang magbabalik ng kaayusan at ng kanyang nawalang dignidad. Ang buong klase ay nakatutok kay Leo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Hihimatayin ba siya sa takot o tatanggapin ang hamon? Tiningnan ni Leo ang mga mapanuring mukha sa paligid niya. Nakita niya ang pang-aasar, ang pag-aalinlangan, ang kawalang paniwala. Pagkatapos ay tumingin siya sa pisara, sa mga numero at simbolo na para sa kanya ay kasing linaw ng sikat ng araw. Narinig niya muli ang boses ng kanyang ina. Sa kanyang isipan, "Huwag kang matakot sa katotohanan, anak. Siya ang pinakamatibay mong sandata." Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala na, palitan ng isang tahimik na determinasyon. Dahan-dahan, binitiwan niya ang hawak niyang sako ng mga napulot na basura. Ang mahinang kalampag nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Hindi isang mabilis na lakad ng takot o isang mayabang na lakad ng pagmamalaki. Ito ay isang mabagal sinusukat na paghakbang. Ang bawat isa ay tila 1 kilometro ang layo. Dinaanan niya ang mga hilera ng mga upuan, ang mga nagtatakang mukha ng mga estudyante, ang nanlilisik na mga mata ni Jax. Ang kanyang destinasyon, ang harapan ng klase, ang pisara, ang sentro ng entablado, kung saan siya ang bida sa isang hindi inaasahang dula. Huminto siya sa tabi ng mesa ng guro. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Iniangat ni Leo ang kanyang maliit at maruming kamay. Nanginginig, inabot niya ang puting piraso ng tisa. Ang sandaling iyon ay tila tumagal magpakailanman, isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Ang piraso ng tisa ay tila yelo sa nanginginig na kamay ni Leo. Ang magaspang na tekstura nito ay kabaligtaran ng makinis at malamig na mga piyesang metal na sanay niyang hawakan. Sa kanyang pagtayo sa harap ng malawak na itim na pisara, ang buong silid-aralan ay tila naglaho. Ang mga mapanuyang mukha, ang mga nagbubulungang tinig, ang nanlilisik na tingin ni Michelle Santos, lahat ay naging isang malabong ingay sa likuran. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga numero at simbolo na naghihintay na maitama.
Bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe ang kanyang ina, si Luz Biminda, na nakaupo sa sahig ng kanilang maliit na barong-barong, isang pirasong uling ang gamit na panulat sa isang piraso ng karton. Ang ilaw mula sa gasera ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagod, ngunit matiyagang mukha. Tandaan mo, Leo, bulong ng ina, ang agham ay hindi basta pagsasaulo. Ito ay pag-unawa. At ang katotohanan, laging may paraan para ipakita ang sarili. Huminga ng malalim si Leo. Ang amoy ng alikabok at tisa ay pumuno sa kanyang mga baga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang saglit at nang imulat niya ang mga ito, ang takot ay napalitan ng isang laser-focused na determinasyon. Ang unang ginawa niya ay burahin ang maling bahagi ng equation. Ang tunog ng pambura sa pisara ay marahas at puno ng diin, isang deklarasyon na may mali at ito ay dapat itama. Bawat paggalaw ng kanyang kamay ay nag-iiwan ng maalikabok na bakas sa hangin. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa klase. Ang katapangan ng bata, ang burahin ang isinulat ng kanilang guro, ay isang bagay na hindi nila sukat akalain. Maging si Michelle ay napaatras ng bahagya na parabang nasampal. Pagkatapos nagsimula siyang magsulat, ang kanyang kamay na kanina'y nanginginig ay naging matatag. Ang bawat letra, bawat numero, bawat simbolo ay iginuhit niya ng may kalinawan at katiyakan. Hindi ito ang sulat kamay ng isang bata na nanghuhula. Ito ang sulat kamay ng isang taong lubos na nauunawaan ang kanyang ginagawa. Unang linya, isinulat ni Leo ang free body diagram ng bagay. Isang simpleng kahon na may mga arrow para sa lahat ng puwersa, gravity, normal force, external force, sa isang anggulo at friction. Sa katahimikan ng silid bumulong ang isang estudyante sa katabi niya. Hindi yan itinuro sa atin. Ikalawang linya, ipinakita ni Leo kung paano hatiin ang external force sa x at y components. Fx equals F cos theta Fi equals F sin theta. Namutla si Michelle. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng halong pagdududa at paghanga. Lumapit siya sa pisara ng dahan-dahan. Ikatlong linya, isinulat ni Leo ang equation para sa mga puwersa sa y-axis. Sum of phi equals 0. Ipinakita niya ang mahalagang bahagi n plus si phi minus w equals 0, kaya n equals w minus si phi. Halos mapasinghap si Michelle. Ang normal force ay hindi lang katumbas ng bigat ng bagay. Binabawasan ito ng upward component ng external force. Isang simpleng konsepto, pero nakaligtaan sa libro at nakaligtaan niya rin noon. Ang mga estudyante sa harap kasama si Jax ay nakatayo na iniunat ang leeg para mas makita ang pisara. Ang pangaasar sa mukha ni Jax ay napalitan ng hindi makapaniwala na ekspresyon. Panghuling linya, inilapat ni Leo ang bagong normal force sa friction formula Fk equals muk times w minus F sin theta. At pagkatapos ang buong equation para sa acceleration, A equals F cos theta minus muk times w minus F sin theta divided by m. Nang matapos siya ang dulo ng tisa ay huminto sa pisara. Ibinaba ni Leo ang kanyang kamay. Ang buong pisara ay puno na ngayon ng isang kompletong solusyon, malinis lohikal at walang bahid ng pagkakamali. Hindi niya sinabi kahit isang salita. Hinayaan niyang ang mga equation ang magsalita para sa kanya. Ang katahimikan sa silid-aralan ay mas mabigat, mas malalim kaysa kanina. Ito ay hindi na katahimikan ng pang-aasar o pag-aabang. Ito ay ang katahimikan ng pagkamangha. Si Michelle ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Leo, ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpapalipat-lipat mula sa pisara patungo sa kanyang lumang textbook na nakabukas sa kanyang mesa pagkatapos ay sa kanyang sariling mga tala. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang formula sa libro
Ang pormulang itinuro niya sa loob ng 10 taon sa hindi mabilang na mga estudyante ay kulang. Mali. Simplistikong mali. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa loob ng 1 dekada, nagkalat siya ng maling impormasyon. Sa loob ng 1 dekada, naging bahagi siya ng isang sistema na nagpapatuloy sa isang pagkakamali. At ang nagtama nito ay hindi isang kapwa-guro, hindi isang supervisor mula sa Department of Education, kundi isang batang hamog na ang tanging uniforme ay alikabok at ang tanging baon ay ang mga aral ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pagmamalaki at galit na naramdaman niya kanina ay gumuho na palitan ng isang malalim at nakakaparalisang kahihiyan. Paano? Bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Tumingin siya sa bata, ngunit ngayon ang kanyang tingin ay hindi na mapagmataas. Ito ay puno ng pagtataka. Saan mo ito natutunan? Sino ang nagturo sa iyo nito? Tumingin si Leo sa sahig. Ang kanyang balikat ay bahagyang gumuho na, para bang ang bigat ng kanyang nagawa ay bigla na lang niyang naramdaman. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na kalungkutan. Ang nanay ko po. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina na parang isang bulong sa hangin. Itinuro niya sa akin, bago po siya nawala. Ang simpleng pangungusap na yon ay tumusok sa puso ng lahat ng nakarinig. Ang nanay ko po, bago po siya nawala. Ang huling bakas ng tawanan at panghuhusga sa silid ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang biglaang pag-unawa, isang kolektibong pagkakonsensya. Ang batang nasa harap nila ay hindi lang isang basurero. Siya ay isang anak na nagdadala ng huling pamana ng kanyang ina. Si Michelle ay naramdamang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luha ng hiya ng pagsisisi at ng isang emosyon na hindi pa niya naramdaman sa mahabang panahon bilang isang guro paghanga. Ang batang ito na walang libro, walang uniforme, walang classrooms ay nagtataglay ng isang uri ng kaalaman na mas dalisay at mas totoo kaysa sa anumang bagay na nasa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid-aralan. Ngayon ang tanong na bumabagabag sa isip ni Michelle ay hindi na paano nakapasok ang batang ito, kundi isang mas malalim at mas nakakabagabag na tanong. Ilang katulad pa niya ang nasa labas? Ang paglabas ni Michelle at Leo mula sa silid-aralan ay tila isang prosesyon. Si Michelle na ngayon ay nasa unahan ay hindi na naglalakad ng may awtoridad ng isang guro, kundi ng may pag-iingat ng isang taong may hawak na isang babasaging hiyas. Si Leo na sumusunod sa kanya ay muling yumuko ang kanyang katapangan. Sa harap ng pisara ay tila naubos at napalitan ng pamilyar na hiya ng isang taong alam na wala siya sa kanyang lugar. Ang balita ay kumalat sa mga pasilyo ng St. Augustine na mas mabilis pa sa apoy. Mga bulungan ang sumalubong sa kanila mula sa bawat direksyon. Mga estudyanteng sumisilip mula sa kanilang mga silid, mga gurong nag-uusap sa mga sulok. Ang kwento ay nagbago-bago sa bawat pagsasalin. May isang batang henyo na mula sa tambakan, isang pulubing naghamon sa isang guro, isang multo ng karunungan na bigla na lang sumulpot. Nang marating nila ang faculty room, isang lugar na karaniwang puno ng tawanan at amoy ng kape, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ng mga guro sa loob ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay napako sa marungis na bata sa likod ni Michelle. Michelle, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ginang Diaz, isang mas matandang guro, ng kasaysayan ng kanyang manipis na kilay ay halos magkadikit sa pagtataka at pagkadismaya. Hindi ba't may patakaran tayo laban sa mga tagalabas? May pangalan siya. Siya si Leo.
Matigas na sagot ni Michelle, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtatanggol. At hindi siya basta tagalabas. Ang batang ito ay kakatapos lang itama ang isang pagkakamali sa physics textbook na 10 taon na nating itinuturo. Isang alon ng hindi makapaniwalang bulungan ang sumunod. Mayroong mga nanlalaking mata, mayroong mga mahinang pagtawa, at mayroon ding mga halatang iritadong mukha. Kalokohan? Sabi ng isang lalaking guro mula sa likuran. Baka naman nagkataon lang. O baka naman may nagturo lang sa kanya ng isang trick para makahingi ng limos. Ang komento ay malupit ngunit ito ang saloobin ng marami sa kanila. Ang ideya ay masyadong radikal para tanggapin. Ang kanilang profesional na pagtingin sa sarili, ang kanilang tiwala sa sistema ng edukasyon na kanilang pinaglilingkuran ay biglang kinwestiyon ng isang batang walang pangalan at walang sapatos. Bago pa man makasagot si Michelle, isang malakas at makapangyarihang boses ang pumutol sa lahat ng usapan. Anong kaguluhan ito? Ang lahat ay napalingon. Sa may pinto ng faculty room ay nakatayo si Ginoong Arturo de Leon, ang direktor ng paaralan. Siya ay isang lalaking nasa edad na 60, matangkad na kasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa init ng Maynila. Ang kanyang buhok ay pulido at kulay pilak, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Ang kanyang malamig na tingin ay agad na napunta kay Leo. Isang maliit na pagkunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha, isang ekspresyon ng matinding pagkadiri na para bang nakakita siya ng isang ipis sa kanyang malinis na kusina. Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Hindi man lang inaalis ang tingin sa bata. Ipaliwanag mo. Ngayon din, bakit may basura sa loob ng aking paaralan? Ang salitang basura ay tumama kay Michelle na parang isang sampal. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Leo sa laylayan ng kanyang damit. Huminga ng malalim si Michelle, pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Ginoong de Leon, ang batang ito ay si Leo. Pumasok siya sa aking klase at hindi ako nagtatanong kung sino siya. Putol ni Arturo, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Nagtatanong ako kung bakit siya naririto. Ang paaralang ito ay may reputasyong inaalagaan. Ang mga magulang ay nagbabayad ng malaki para sa kaligtasan at eksklusibidad. Hindi sila nagbabayad para makasalamuhan ng kanilang mga anak ang mga ganito. Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok hindi lang kay Leo, kundi pati na rin kay Michelle. Ginoo, kung pakikinggan niyo lang sana ako. Pakiusap ni Michelle. Ang batang ito ay may pambihirang talino. Napatunayan niya ito. Itinama niya ang isang formula sa libro na wala akong pakialam kung kaya niyang i-recite ang buong encyclopedia. Sigaw ni Arturo, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Tingnan mo siya, madungis, punit-punit ang damit. Siya ay isang sakit sa mata at isang panganib sa kalusugan ng aking mga estudyante, gwardiya. Ang kanyang sigaw ay umaling-aungaw sa buong pasilyo. Ilang sandali lang, 2 gwardiyang nakauniporme ang nagmamadaling pumasok sa faculty room. Alisin niyo ang batang yan. Sa paningin ko, itapon niyo siya sa labas kung saan siya nabibilang. Utos ni Arturo, itinuon ang kanyang tingin sa mga gwardiya. Napatigil ang lahat. Ang mga gwardiya ay nag-aalangang lumapit, nakatingin kay Michelle at sa batang nagtatago sa kanyang likuran. Ito na ang sandali ng pagpapasya para kay Michelle. Ang kanyang takot sa direktor, ang kanyang pangangailangan sa trabaho, ang kanyang pagnanais na manahimik na lang, lahat ay naglalaban-laban sa loob niya. Ngunit nang maramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan sa kanyang likuran, isang bagay ang nagbago sa kanya.
Ang natutulog na apoy sa kanyang puso, ang apoy ng isang tunay na guro, ay biglang nagliyab. Humarap siya sa mga gwardiya at humakbang itinago si Leo sa kanyang likuran. Ikinalat niya ang kanyang mga braso na para bang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. "Huwag," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Walang aalis sa batang ito. Napatingin si Arturo sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkabigla at galit. Hindi siya sanay na sinusuway. "Ano ang sinabi mo, Santos?" tanong niya dahan-dahan na para bang binibigyan siya ng huling pagkakataon na bawiin ang kanyang sinabi. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Arturo de Leon. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang pagod at manhid na guro. Siya ay isang tagapagtanggol. "Ang sabi ko," pag-ulit niya mas malakas at mas matatag na ngayon, "ang batang ito ay isang henyo, isang talento na hindi natin dapat itapon na parang basura. Kung meron mang dapat mahiya, hindi siya. Tayo. Ang sistema na hinahayaan ang isang ganitong katalinuhan na mapunta sa wala." Ang kanyang mga salita ay tumama sa gitna ng faculty room na may bigat ng isang martilyo. Ang mga guro ay napatingin sa sahig. Ang iba ay napalunok. Ang mukha ni Arturo de Leon ay naging isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Ang kanyang mga mata na kanina'y malamig ay ngayon nag-aapoy na may mapanganib na kislap. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa isang bata. Ito ay naging isang labanan ng prinsipyo, isang hamon sa kanyang kapangyarihan. At alam ni Michelle sa sandaling iyon na ang kanyang buhay sa St. Augustine Academy ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tunog ng paglock ng pinto ng kanyang maliit na apartment ay tila isang malakas na kalabog sa katahimikan ng gabi. Isinandal ni Michelle ang kanyang likod sa pinto, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Ang amoy ng alikabok at luma ng kahoy ay sumalubong sa kanya, isang amoy na malayo sa artipisyal na pabango ng air freshener sa St. Augustine Academy. Dito sa kanyang munting santuaryo, ang bigat ng mga pangyayari sa buong araw ay tuluyang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang imahe ng galit na mukha ni Arturo de Leon, ang mga nag-aalangang tingin ng kanyang mga kasamahan, at higit sa lahat ang mga matang puno ng takot. Ngunit may determinasyon ni Leo, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. "Mama, ikaw na po yan." Isang maliit at mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mula sa isang maliit na kwarto, lumabas ang kanyang anak na si Aya, 7 taong gulang. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang paghinga ay bahagyang hirap, mga palatandaan ng sakit sa puso na matagal na niyang dinadala. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita ang ina. Agad na nawala ang lahat ng pagod sa mukha ni Michelle. Isang ngiti ang pumalit dito. Isang ngiti na para lamang kay Aya. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Oo, anak. Si mama na to. Kumain ka na ba?" "Opo. Pinakain po ako ni Aling Rosa," sabi ni Aya, tumutukoy sa kanilang matandang kapitbahay na nagbabantay sa kanya tuwing hapon. Bigla umubo si Aya, isang tuyo at mahinang ubo na tila pumipiga sa puso ni Michelle sa tuwing naririnig niya ito. "Dahan-dahan lang, anak," sabi ni Michelle, hinahaplos ang likod nito. "Halika, oras na para sa gamot mo." Habang inihahanda niya ang mga gamot, sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa sa kusina, isang hilera ng mga may kulay na tableta at isang bote ng syrup. Ang kanyang tingin ay napadako sa isang tumpok ng mga sobre na nakapatong sa tabi ng lababo. Mga Bill, Meralco, Maynilad, at ang pinakamakapal sa lahat, ang sobre mula sa ospital. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito kahit alam na niya kung ano ang laman.
Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, isang nakakatakot na halaga na patuloy na lumalaki bawat buwan. Mga bayarin para sa check-up laboratory tests at ang paparating na operasyon na sinabi ng doktor na kailangan ni Aya sa lalong madaling panahon. Isang operasyon na ang halaga ay katumbas ng kanyang sahod sa loob ng 5 taon. Isinara niya ang sobre at mariing ipinikit ang mga mata. Ang tapang na ipinakita niya kanina sa harap ni Arturo de Leon ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ano ba ang ginawa niya? Isinugal niya ang kanyang trabaho, ang nag-iisang bagay na bumubuhay sa kanila ni Aya, ang nag-iisang pag-asa niya para mapagamot ang kanyang anak para sa isang batang hindi niya kilala. Isang batang basurero. Umupo siya sa isang lumang silyang kahoy, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang kanyang isipan ay naging isang battlefield. Sa isang panig na roon ang imahe ni Leo, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang tapang, ang kanyang kwento na sumasalamin sa lahat ng mali sa lipunan. Ang tinig ng kanyang konsensya ay sumisigaw. Hindi mo siya maaaring talikuran. Ito ang tamang gawin. Ito ang dahilan kung bakit ka naging guro. Ngunit sa kabilang panig, mas malakas at mas nakakatakot ay ang imahe ni Aya. Ang kanyang mahinang paghinga, ang kanyang mga gamot, ang paparating na operasyon. Ang tinig ng isang ina ay umuungol sa takot. Paano si Aya? Kapag nawalan ka ng trabaho, paano mo siya bubuhayin? Paano mo siya ipagagamot? Isasakripisyo mo ba ang kinabukasan ng sarili mong anak para sa isang estranghero? Ang bigat ng pagpili ay halos dumurog sa kanya. Naramdaman niya ang pagiging makasarili. Naramdaman niya ang pagiging duwag. Naramdaman niya ang pagiging isang masamang ina at isang masamang guro ng sabay-sabay. Mama, okay ka lang po. Napaangat ang tingin ni Michelle. Nakatayo si Aya sa kanyang harapan, hawak ang isang baso ng tubig. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang purong pag-aalala. Kinuha ni Michelle ang baso. Okay lang si Mama, anak. Medyo napagod lang sa trabaho. Isang kasinungalingan. Ininom ni Aya ang kanyang mga gamot nang walang reklamo gaya ng dati. Pagkatapos kinuha niya ang isang litrato mula sa ibabaw ng maliit nilang telebisyon. Ito ay isang luma at kupas na litrato ni Michelle noong araw ng kanyang graduation. Sa kolehiyo suot ang kanyang toga. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pangarap. Mama, di ba po sabi niyo, gusto niyong maging pinakamagaling na guro sa buong mundo? Tanong ni Aya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Tumingin si Michelle sa litrato sa mas bata at mas idealistikong bersyon ng kanyang sarili. Naalala niya ang kanyang mga pangarap noon, ang baguhin ang mundo isang estudyante sa bawat pagkakataon. Naalala niya ang kanyang paniniwala na ang edukasyon ay ang susi para sa isang mas mabuting lipunan. Saan napunta ang lahat ng yon? Kailan siya naging kontento na lang sa pagtanggap ng sahod at pagtuturo mula sa isang maling libro? Tumingin siya mula sa litrato patungo sa kanyang anak. Bigla isang realisasyon ang tumama sa kanya. Anong klaseng mundo ang iiwan niya para kay Aya kung siya mismo ay magiging bahagi ng problema? Anong aral ang ituturo niya sa kanyang anak kung ituturo niyang mas mahalaga ang pera kaysa sa prinsipyo at mas mahalaga ang pananahimik kaysa sa pagtindig para sa tama? Hindi niya gustong lumaki si Aya sa isang mundong nagtatapon ng mga henyo dahil lang sa sila'y mahirap. Dahan-dahan ang kaguluhan sa kanyang isipan ay nagsimulang humupa. Ang takot ay naroon pa rin isang malamig na buhol sa kanyang tiyan, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Napalitan ito ng isang tahimik at matatag na desisyon. Niyakap niya si Aya. "Oo anak," bulong niya sa buhok nito. "At para maging pinakamagaling na guro,
Kailangan gawin ni Mama ang tama. Hinalikan niya ang noo ni Aya at pinatulog ito. Pagkatapos bumalik siya sa mesa. Tinitigan niya ang bill mula sa ospital, hindi na nang may takot, kundi nang may determinasyon. Mahirap. Magiging napakahirap. Ngunit haharapin niya ito. Umupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop. Binuksan niya ang kanyang email. At doon naghihintay sa kanya ay isang bagong mensahe. Mula kay Arturo de Leon, Paksa. Urgent meeting. Ang laman ng email ay maikli at malamig. Miss Santos be in my office tomorrow morning at 8 a.m. sharp. Do not be late. Nabasa ni Michelle ang hindi nakasulat sa pagitan ng mga linya. Ito na yon. Ang ultimatum. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Isang mahirap na laban ang naghihintay sa kanya bukas. Maaaring mawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli ang apoy na matagal nang nawala. Handa na siyang lumaban. Ang opisina ni Arturo de Leon ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang sahig ay gawa sa dark mahogany na kumikinang sa ilalim ng malalamlam na ilaw. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga bookshelf na puno ng mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. Sa likod ng kanyang malaking mesa, nakasabit ang isang oil painting ng nagtatag ng St. Augustine Academy, ang kanyang lolo. Ang hangin sa loob ay malamig at tahimik, isang katahimikang nagpapahiwatig ng kontrol. Pagpasok ni Michelle ang pinto, ay marahang isinara ng sekretarya sa kanyang likuran. Ang mahinang pag-click ng siradura ay tila isang hatol. Si Arturo ay nakatayo nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng malaking bintanang salamin na tanaw ang buong bakuran ng paaralan. Hindi siya lumingon. Alam mo ba, Miss Santos? Simula niya ang kanyang boses ay kalmado na may nakatagong panganib. Ang paaralang ito ay itinatag ng aking lolo. Mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Itinayo niya ito mula sa wala. Gamit ang isang pangarap, ang magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga kayang magbayad nito. Isang institusyon ng kahusayan, isang simbolo ng prestihiyo. Humarap siya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. At sa loob ng isang hapon, winasak mo ang reputasyong yon. Hindi sumagot si Michelle. Hinintay niya ang susunod na sasabihin. Nakatanggap ako ng 12 tawag kagabi. Patuloy ni Arturo, dahan-dahang naglalakad, palapit sa kanyang mesa. 12 magulang kabilang na si Mrs. Carmen Reyes, ang pinuno ng Parent-Teacher Association. Nagtatanong sila kung bakit merong marungis na bata mula sa labas na gumagala sa ating mga pasilyo. Nagtatanong sila kung ligtas pa ba ang kanilang mga anak. Nagbabanta silang ililipat ang kanilang mga anak sa ibang paaralan. Huminto siya at sumandal sa gilid ng kanyang mesa, direktang nakatingin kay Michelle. Isang maling hakbang, Santos, at guguho ang lahat ng ito. Ginoo ang batang iyon. Ang batang iyon ay hindi natin problema. Putol ni Arturo ang kanyang boses, ay biglang tumaas at umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang problema natin ay ang pagpapanatiling bukas ng paaralang ito. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang mesa at ibinato ito sa ibabaw. Ang tunog ng pagbagsak nito ay malakas at marahas, isang biglaang pagsabog sa kontroladong katahimikan. Tingnan mo yan, utos niya. Nag-aalangang lumapit si Michelle at binuksan ang folder. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, mga spreadsheets, mga pulang tinta, mga financial statements, mga ulat ng pagkalugi, mga babala mula sa bangko. Ang St. Augustine Academy, sa kabila ng magarang itsura nito, ay lubog sa utang. Ang bilang ng mga enrollees ay bumababa bawat na taon. Sila ay isang malaking barko na dahan-dahang lumulubog. Ang mga magulang na tulad ni Mrs. Reyes ang nagpapalutang sa atin. Sabi ni Arturo, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon, ngunit mas puno ng diin.
Ang kanilang pera ang kanilang tiwala. Kapag nawala yon, tapos na tayo. Magiging isa na lang tayong luma at abandonadong gusali. At ikaw, Miss Santos, kasama ng lahat ng iba pang guro, ay mawawalan ng trabaho. Isinara ni Michelle ang folder. Naintindihan niya na ngayon. Ang takot ni Arturo ay hindi lang dahil sa pagkasira ng reputasyon, kundi dahil sa pagkasira ng kanyang kabuhayan at ng kanyang pamana. Ito ay desperasyon. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay matatag. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Tinitigan siya ni Arturo, sinusuri ang kanyang reaksyon, hinahanap ang anumang senyales ng kahinaan. Simple lang ang gusto kong mangyari. Sabi niya sa wakas, 2 bagay. Una, gagawa ka ng isang pampublikong paghingi ng tawad sa harap ng klase mo. Sasabihin mong nagkamali ka ng paghatol, na nadala ka lang ng emosyon at na ang mga patakaran ng paaralan ay dapat sundin sa lahat ng oras. Iintindihin mo na ang lugar na ito ay para lamang sa ating mga lehitimong estudyante. Napalunok si Michelle. Ang bawat salita ay parang lason. At ang pangalawa, patuloy ni Arturo, ang kanyang mga mata ay kumitid. Ay kakalimutan mo na ang batang yon. Hindi mo na siya hahanapin. Hindi mo na siya babanggitin. Ituturing mong hindi siya kailanman umapak sa paaralang ito. Para sa atin, hindi siya nag-e-exist. Ito na ang ultimatum. Isang malinaw na pagpili sa pagitan ng kanyang prinsipyo at ng kanyang trabaho. Ang imahe ni Aya at ang mga bil ng ospital ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang malamig na takot ay muling gumapang sa kanyang likuran. Nakikita ni Arturo ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ginatungan niya ito. Isipin mong mabuti, Miss Santos. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging tila nakikiramay, ngunit puno ng lason. May anak ka, hindi ba? May sakit, tama ba ako? Ang St. Augustine ang nagbibigay sa iyo ng health insurance, ang St. Augustine ang nagbabayad ng iyong sahod. Kaya mo bang isugal ang lahat ng yon para sa isang batang hindi mo naman kaano-ano? Diretso itong tumama sa puso ni Michelle. Ginamit ni Arturo ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga batang naglalaro sa damuhan. Mga batang maswerte, mga batang may kinabukasan. At pagkatapos ay naisip niya si Leo, isang bata ring may pangarap, ngunit ipinanganak sa maling panig ng pader. Ang kanyang desisyon kaninang gabi na tila napakatatag ay biglang gumuho sa harap ng malupit na realidad. Pumili kami sa Santos, sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Ang iyong walang kwentang pagmamataas o ang kinabukasan ng anak mo. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Arturo de Leon. Ang kanyang puso ay dumudugo, ang kanyang kaluluwa ay pinupunit sa dalawa. Ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibig. Huminto siya saglit. Sa isang iglap, ang imahe ng kanyang anak na si Aya na nakangiti ay nag-flash sa kanyang isipan na sinundan ng mukha ni Leo na puno ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, binuksan niya ang kanyang bibig. At ang salitang lumabas ay hindi niya inaasahan, na tila may sariling isip na nagpasya para sa kanya. Hindi. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Michelle, mahina ngunit malinaw. Isang salitang binubuo ng 2 letra, ngunit may bigat ng isang bundok. Sa pagsabi niya nito, naramdaman niya ang isang kakaibang paggaan ng dibdib na para bang isang mabigat na kadena ang naputol mula sa kanyang kaluluwa. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagay na mas malakas integridad. Ang mukha ni Arturo de Leon ay dumaan sa isang mabilis na serye ng mga emosyon, pagkabigla, pagkalito, at sa huli, isang nagyayelong galit. Anong sinabi mo? Ang sabi ko po, hindi.
pag-uulit ni Michelle ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi ko kayang gawin ang hinihiling nyo. Hindi ko kayang ituro sa aking mga estudyante at lalo na sa aking anak na ang katotohanan ay maaring isantabi para sa pera. At hindi ko kayang talikuran ng isang bata na ang tanging kasalanan ay ang maging matalino habang mahirap. Kung gayon, tapos na tayo dito. Sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Itinuro niya ang pinto. Consider this your official termination, Miss Santos. Kunin mo ang iyong mga gamit. May 1 buwan kang sahod na matatanggap at ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa paaralang ito. Walang salitang lumabas mula kay Michelle. Tumango lang siya 1 beses, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas. Sa bawat hakbang naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang trabaho, ng kanyang seguridad, ng kanyang health insurance. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya naramdaman ang pagsisisi. Dumaan siya sa faculty room na parang isang multo, kinuha ang kanyang mga gamit mula sa kanyang maliit na cubicle. Ang kanyang mga kasamahan ay umiiwas ng tingin, nagkukunwaring abala. Walang naglakas loob na magsalita o magtanong. Sa mundo ng St. Augustine, ang pakikiramay ay isang luho na hindi nila kayang bayaran. Sa kanyang paglabas sa gusali, ang sikat ng araw ay tila mas matindi, mas nakakasilaw. Nakita niya si Leo, naghihintay sa ilalim ng isang puno ng akasya, malapit sa gate eksakto kung saan niya sinabing maghintay. Ang bata ay mukhang mas maliit at mas kaawa-awa sa gitna ng malawak na bakuran. Nilapitan niya ito, isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tabi nito sa damuhan. Leo, simula niya ang kanyang boses ay garalgal. Patawad. Napatingin sa kanya si Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Bakit po, ma'am? Wala na akong magagawa. Kailangan mo nang umalis. Sabi ni Michelle, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang lalamunan. Wala na rin ako sa paaralang ito. Tinanggal na ako sa trabaho. Inilabas niya ang kanyang pitaka at kinuha ang lahat ng pera na naroon 100 piso. Heto, tanggapin mo to. Pasensya ka na. Bigyan mo ako ng ilang araw, hahanapin kita. Pangako iyan. Ang pag-asa sa mga mata ni Leo ay dahan-dahang namatay na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Kinuha niya ang pera nang hindi tumitingin. Tumango siya, ang kanyang baba ay nakadikit sa kanyang dibdib. Walang salita, walang tanong. Tanging isang tahimik at masakit na pagtanggap sa katotohanang matagal na niyang alam, ang mundo ay hindi para sa mga katulad niya. Tumayo silang dalawa at sabay na naglakad patungo sa tarangkahan. Ang bawat hakbang ay mabigat, isang martsa ng pagkatalo. Ngunit habang papalapit sila sa gate, isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ng janitor ang humarang sa kanilang daan. Si Mang Andres, 65 taong gulang, ang pinakamatagal ng empleyado ng paaralan. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang isang pasas at ang kanyang mga mata ay tila nakita na ang lahat ng kwento sa loob ng mga pader na yon. Saan kayo pupunta, Ma'am Michelle? Tanong niya, ang kanyang boses ay magaspang ngunit mabait. Wala na kami rito, Mang Andres. Sagot ni Michelle, pilit nang ngumingiti. Oras na para umuwi. Tumingin si Mang Andres mula kay Michelle patungo kay Leo. Tinitigan niya ang bata ng matagal. Ikaw, sabi niya kay Leo, kamukha mo siya. Napakunot noo si Leo. Sino po? Ang nanay mo. Sagot ni Mang Andres. Si Luz Viminda. Kilala ko siya. Isa siyang henyo tulad mo. Pero sinira siya ng mga taong mapang-abuso. Biglang lumabas mula sa pangunahing gusali si Arturo de Leon kasama ang kanyang apo na si Jax. Papunta sila sa kanilang nakaparadang mamahaling kotse. Nakita nila ang eksena sa gate. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Arturo. Miss Santos, nagpapaalaman na pala kayo. Natutuwa akong
Nagpapakita ka ng tamang desisyon kahit huli na. Si Jax ay tumawa ng mahina. Sabi ko sa'yo, di ba ang basura sa basurahan talaga ang uwi? Ang mga salitang yon ang kayabangan sa boses ni Arturo. Ang pang-aasar ni Jax ay parang gasolinang ibinuhos sa natutuyong apoy sa puso ni Michelle. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi, ang lahat ng kanyang pinigil na galit at frustrasyon ay biglang sumabog. Ang pagkatalo ay naging pagsuway. Ang pagtanggap ay naging paglaban. Bigla siyang lumingon at hinarap si Arturo. Ang lahat ng estudyante at mga magulang na naroroon sa gate para mag-uwian ay napahinto ang kanilang atensyon ay napunta sa kanila. Hindi! Sigaw ni Michelle ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Malakas at nanginginig sa galit. Hindi ito ang tamang desisyon. Ang tamang desisyon ay ang hindi manahimik. Napahinto si Arturo, halatang nabigla sa biglaang pagsabog. Ako ay nagbibitiw sa aking tungkulin. Patuloy na sigaw ni Michelle ang kanyang daliri. Ay nakaturo hindi lang kay Arturo, kundi sa buong institusyon. Dahil ang isang paaralan na mas takot sa katotohanan kaysa sa kamangmangan, isang paaralan na mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa talino ay hindi karapat-dapat sa aking serbisyo o sa respeto ng sinuman. Ang lahat ng tao sa paligid ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas para kunan ng video ang eksena. Ang batang ito, sabi ni Michelle, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leo at itinaas ito, ay mas may alam kaysa sa ating lahat. At dahil lang sa siya'y mahirap itinatapon natin siya, kayo anong klaseng aral ang itinuturo niyo sa inyong mga anak? Hinila niya si Leo palayo palabas ng gate palayo sa nakangangang mga muka sa nag-aapoy na tingin ni Arturo at sa natulalang si Jax. Naglakad sila palayo ng hindi lumilingon. Sa kanilang likuran, naiwan ang isang nakakabiinging katahimikan na sinundan ng kaguluhan ng mga bulungan. Isang ina na nakakita ng lahat ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-iisip. Naiwan si Arturo de Leon nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian. Ang kanyang mukha ay kulay ube sa galit at pampublikong kahihiyan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang. Ang maliit na apartment ni Michelle ay naging isang silid ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa loob ay mabigat puno ng mga hindi sinasabing tanong at ng bigat ng isang kinabukasang biglang naging blanko. Si Michelle ay nakaupo sa hapagkainan, nakatitig sa kawalan ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang dramatikong eksena sa gate ng St. Augustine. Ang pagsabog ng kanyang galit ay nag-iwan ng isang nakakapanghinang kahungkagan. Si Leo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na wala sa sariling mundo ng kalungkutan. Sa tabi niya si Aya ay nakatayo. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa braso ni Leo na para bang sinusubukang magbigay ng kaunting aliw kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ang katahimikan ay binasag ng isang mahina ngunit mariing katok sa pinto. Nagkatinginan si Michelle at Leo, kapwa may pag-aalinlangan. Dahan-dahang tumayo si Michelle at sumilip sa butas ng pinto. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkalito nang makita kung sino ang nasa labas. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Mang Andres, ang matandang janitor. Ang kanyang uniforme ay medyo gusot at ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak niya sa kanyang magaspang na kamay ang isang luma at naninilaw na sobre. Mang Andre, gulat na tanong ni Michelle, paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Matagal na akong nagtatrabaho sa St. Augustine, Ma'am Michelle. Sagot ng matanda, ang kanyang boses ay mahinahon. Marami akong nalalaman. Maari ba akong pumasok? Pinapasok siya ni Michelle.
Agad na napansin ni Mang Andres si Leo sa sulok at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako naparito para makigulo. Sabi ni Mang Andres inilabas ang sobre. Naparito ako para ibigay ito. Inabot niya ang sobre kay Michelle. Ito ay lumaang mga gilid ay medyo punit at ang papel ay malambot na sa katagalan. Sa harap nito nakasulat sa isang kupas na sulat kamay, para sa aking anak, si Leo. Napatingin si Michelle kay Leo na ngayon ay nakatingin din sa sobre, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Ano po ito? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay halos pabulungo. Ang huling liham ng nanay niya, paliwanag ni Mang Andres, si Luz Viminda. Bago siya tuluyang manghina, dahil sa sakit ibinigay niya ito sa akin. Andres, sabi niya, itago mo ito. Huwag mong ibibigay sa anak ko hanggat hindi pa siya handa. Pero kung dumating ang araw na may isang taong makakita sa kanyang halaga, isang taong handang ipaglaban siya, ibigay mo ito sa taong yon. Sa tingin ko, ma'am, ikaw ang taong tinutukoy niya. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang hawak ang sobre, para siyang may hawak na isang sagradong relikya. Tumingin siya kay Leo, humihingi ng pahintulot. Tumango ang bata, ang kanyang mga mata ay nababasa na ng luha. Dahan-dahan maingat na binuksan ni Michelle ang sobre. Ang nakatiklop na papel sa loob ay kasing luma ng sobre. Inilatag niya ito sa mesa. Ang sulat ay mahaba at puno ng mga teknikal na salita na may kasamang mga diagram at numero, ngunit ang bawat salita ay tila isinulat ng may bigat at pangamba. Nagsimula siyang magbasa nang malakas ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Mahal kong Leo, kung binabasa mo ito marahil ay wala na ako. At marahil may isang mabuting tao na sa wakas ay nakakita sa liwanag na taglay mo. Patawarin mo ako, anak, sa buhay na naibigay ko sa iyo. Hindi ito ang pinangarap ko para sa atin. Ako ay isang inhinyero. Ipinagmamalaki ko ang aking propesyon. Ngunit ang pagiging matapat dito ang siyang sumira sa akin. Ilang taon na ang nakalipas habang nagtatrabaho ako sa isang malaking proyekto ng gobyerno. Isang tulay, natuklasan ko ang isang bagay na nakakatakot. Ang bakal na ginagamit nila ay substandard. Ang sementong inihahalo ay kulang sa tamang sukat. Ang buong istruktura ay isang bombang naghihintay na sumabog. Libo-libong buhay ang maaring mawala. Iniulat ko ito sa aking mga superiors. Sinubukan kong itama ang mali. Ngunit ang mga taong nasa likod ng proyektong yon ay makapangyarihan. Sila ay konektado sa isang maimpluwensyang pamilya na kilala sa kanilang kayamanan at kawalang awa. Sa halip na pakinggan ako, tinakot nila ako. Sinabihan akong manahimik o mawawala ang lahat sa akin. Hindi ako nanahimik. Dahil doon, sinira nila ako. Tinanggal nila ako sa trabaho. Inilagay nila ako sa blacklist para wala ng kumpanya ang tumanggap sa akin. Ang aking pangalan ay dinungisan. Ang aking reputasyon ay winasak. Mula sa pagiging isang respetadong inhinyero ako, ay naging isang palaboy. Ang lalaking namumuno sa kumpanyang yon ang nag-utos na sirain ang aking buhay ay may apo na nag-aaral ngayon sa isang magarang eskwelahan. Isang paaralang sagisag ng kanilang kapangyarihan. Leo, anak ko, ang aral na gusto kong iwan sa iyo ay ito: ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit ito rin ay isang responsibilidad. Huwag mong hayaan ang sinuman o anumang sistema na patahimikin ang katotohanan. Huwag kang matakot na itama ang mali kahit pa ang buong mundo ang iyong kalaban. Dahil ang pagwawalang bahala sa isang maliit na pagkakamali ay maaring maging sanhi ng pagguho ng isang buong tulay. Maging matapang ka, aking munting henyo. Isang araw babangon ka mula sa basurahang ito at ipapakita mo sa kanila kung ano ang tunay na halaga. Huwag mong hayaang tapusin nila ang kwento mo tulad ng pagtapos nila sa kwento ko.
Nagmamahal Nanay Luz Biminda. Pagkatapos basahin ang huling salita, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Leo ay humahagulgol na. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Si Mang Andres ay nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Ngunit si Michelle ay hindi umiiyak. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na dalisay at matuwid. Ang kwento ni Luz Biminda ay hindi lang isang kwento ng personal na trahedya. Ito ay isang salamin ng lahat ng bulok sa sistema, ang korupsyon ng pang-aapi, ang pagsupil sa katotohanan. Bigla ang kanyang laban ay hindi na lang para kay Leo. Ito ay naging isang laban para kay Luz Biminda. Para sa lahat ng mga Luz Biminda na sinirang puri at pinatahimik. Ito ay naging isang laban-laban sa mga makapangyarihang pamilya, laban sa mga direktor tulad ni Arturo de Leon na handang isakripisyo ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Tinitigan niya ang liham, ang mga salitang isinulat ng isang ina na inalisan ng lahat maliban sa kanyang integridad. Ang laban ni Leo ay hindi nagsimula sa kanyang silid-aralan. Ito ay isang laban na ipinasa sa kanya ng kanyang ina. At ngayon, naramdaman ni Michelle na ang laban na yon ay ipinapasa rin sa kanya. Mang Andres lang ba? Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay mababa at puno ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sino ang pamilyang tinutukoy sa liham? Nag-atubili si Mang Andres, tila nag-aalala sa maaaring mangyari. Ngunit nang makita niya ang apoy sa mga mata ni Michelle, tumango siya, ang nagmamay-ari ng construction firm at ang isa sa mga pangunahing benefactor ng St. Augustine Academy, sagot ng matanda, ang pamilya De Leon. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Ang koneksyon ay naging malinaw na parang kristal. Ang pagtatangka ni Arturo na patahimikin si Leo ay hindi lang dahil sa reputasyon ng paaralan. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa pagtatago ng isang madilim na kasaysayan ng pamilya. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isip ni Michelle. Isang ideya na maaring magsunog sa buong mundo ni Arturo de Leon o maaaring magsunog sa kanya. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Hindi na ito isang simpleng kwento ng isang batang basurero. Ito ay naging isang kwento ng hustisya at handa na siyang labanan ito hanggang sa huli. Ang modernong mundo ay may sariling paraan ng pagpapalaganap ng apoy. Hindi ito nangangailangan ng hangin o tuyong damo. Kailangan lang nito ng isang smartphone at isang koneksyon sa internet. Ang ina na nag-video ng confrontation sa gate ng St. Augustine Academy ay nag-atubili sa simula. Ngunit pag-uwi niya habang pinapanood ang kanyang sariling anak na masayang gumagawa ng takdang aralin sa isang ligtas at komportableng silid, hindi niya maiwasang isipin ang mukha ni Leo at ang desperadong sigaw ni Michelle. Sa isang iglap ng konsensya, pinindot niya ang upload. Naglagay siya ng simpleng caption, "Guro sa St. Augustine tinanggal," matapos ipagtanggol ang isang batang lansangan na mas matalino pa sa libro. Sa una ito ay isang maliit na alon lamang sa karagatan ng social media. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, isang maliit na independent news blogger ang nakapansin dito. Ginawa niya ang kanyang sariling investigasyon, nakahanap ng ilang estudyanteng nakasaksi sa pangyayari sa classroom at isinulat ang buong kwento. Ang pamagat ng kanyang artikulo, "Ang Batang Basurero," at ang maling formula, paano binigo ng isang prestihiyosong paaralan ang tunay na edukasyon. Pagkatapos isinama niya sa artikulo ang video, at doon nagsimula ang pagsabog. Sa loob ng 24 na oras ang video, at ang artikulo ay naging viral. Libo-libong shares, daan-daang libong views. Ang comment section ay naging isang korte ng opinyon ng publiko. Ang mga tao ay galit. Galit sila sa arogansya ng paaralan, sa kawalang katarungan na dinanas ng bata,
at humanga sila sa katapangan ng guro. Ang hashtag na Justice for Leo at Teacher Michelle ay nagsimulang mag-trend. Sa kanyang apartment walang kamalay-malay si Michelle sa digital na apoy na kanyang sinindihan. Ang kanyang mundo ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang liham ni Luz Viminda. Kasama si Mang Andres pinag-aralan nila ito. Pagkatapos ng ilang tawag sa mga dating kakilala ni Mang Andres, isang mas malinaw na larawan ang nabuo. Ang tulay na tinutukoy ni Luz Viminda ay totoong gumuho ilang taon matapos itong itayo na nagdulot ng malaking pinsala, isang trahedyang ibinintang sa isang act of God at mabilis na ibinaon sa limot ng media na kontrolado ng mga kaalyado ng pamilya De Leon. Ngunit ang apoy sa social media ay umabot na sa mga taong hindi nila inaasahan. Si Gianna Carmen Reyes, ang pinuno ng Parent-Teacher Association, ay abala sa pag-oorganisa ng isang charity ball. Nang sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa kanyang telepono, ipinadala sa kanya ng kanyang mga kapwa magulang ang link ng artikulo. Sa una, inis niyang iwinaksi ito bilang fake news. Siya ang unang tumawag kay Arturo para magreklamo. Ngunit nang pinanood niya ang video, isang bagay ang nagbago sa kanya. Nakita niya ang takot sa mukha ng bata. Nakita niya ang desperasyon sa boses ni Michelle. At higit sa lahat, nakita niya ang kayabangan sa mukha ni Arturo De Leon, isang kayabangang pamilyar sa kanya bilang isang maimpluwensyang tao. Bigla naramdaman niya ang hiya. Ang kanyang reklamo ay naging bahagi ng problemang nagtulak kay Michelle sa bingit. Ang pinoprotektahan niya ay hindi ang kaligtasan ng kanyang anak, kundi ang bula ng kanilang pribilehiyo. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting sa mga miyembro ng PTA. Ang debat ay mainit at mahaba. Ngunit nang ibahagi ng isang ina ang liham ni Luz Viminda na ipinadala sa kanya ng news blogger na sumulat ng artikulo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang issue ay hindi na lang tungkol sa isang bata. Ito ay tungkol sa integridad ng institusyon kung saan nila ipinagkakatiwala ang kanilang mga anak. Kinagabihan, may kumatok muli sa pinto ng apartment ni Michelle. Sa pag-aakalang si Mang Andres lang ulit binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla. Sa labas nakatayo si Ginoong Carmen Reyes kasama ang isang grupo ng mga 10 magulang. Sila ay nakasuot ng kanilang mga mamahaling damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pagmamataas, kundi ng isang seryosong determinasyon. Geng Reyes, naguguluhang tanong ni Michelle, "Maaari ba kaming pumasok, Miss Santos?" Tanong ni Carmen, ang kanyang boses ay magalang at puno ng pagsisisi. Walang imik na pinapasok sila ni Michelle. Ang kanyang maliit na sala ay biglang napuno ng mga makapangyarihang tao. Si Leo at Aya ay tahimik na nagmamasid mula sa sulok. Humarap si Carmen Reyes kay Michelle. Ang kanyang matapang na tindig ay nawala na palitan ng isang bagay na kahawig ng pagpapakumbaba. "Miss Santos, simula niya narito kami dahil nagkamali kami." Huminto siya, tila nahihirapang lunukin ang kanyang pagmamalaki. "Kami bilang mga magulang ay naging bulag." Patuloy niya. "Naging abala kami sa pagtiyak na ang aming mga anak ay nakakapasok sa isang magandang paaralan na nakalimutan naming tanungin kung ito ba ay isang mabuting paaralan. Ang ginawa ninyo, ang inyong katapangan, ay gumising sa amin." Isang ama mula sa grupo ang nagsalita. "Nabasa namin ang tungkol sa ina ng bata. Nabasa namin ang liham. Hindi namin papayagan na ang uri ng korupsyon na sumira sa buhay niya ay ang siyang magtuturo sa aming mga anak." Si Michelle ay hindi makapagsalita. Ang mga taong inaasahan niyang magiging kanyang pinakamalaking kalaban ay narito ngayon sa kanyang harapan, nag-aalok ng suporta. At pagkatapos dumating ang sandaling hindi niya kailanman malilimutan. Si Carmen Reyes, isang babaeng kilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamataas, isang babaeng
kayang magpabagsak ng mga negosyo sa isang tawag lamang, ay dahan-dahang yumuko sa harap ni Michelle. Hindi ito isang buong pagluhod, ngunit isang malalim at magalang na pagyuko. Isang kilos ng pagpapakumbaba na mas malakas pa sa anumang salita. Kami ay nagkamali. Ulit niya ang kanyang boses ay nanginginig na sa emosyon. Patawarin ninyo kami. At ngayon, hinihiling namin na tulungan ninyo kaming itama ito. Pabalikin ninyo kami sa tamang landas. Pangunahan ninyo kami. Ang mga luha na pinigilan ni Michelle sa loob ng 2 araw ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagkatalo, kundi luha ng pag-asa. Ano po ang plano? Tanong ni Michelle. Pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen Reyes. Ang babaeng negosyante sa kanya ay muling lumabas. Simple lang, Miss Santos. Sabi niya, bukas babalik tayo sa St. Augustine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na kami. Kinaumagahan ng St. Augustine Academy ay hindi ginising ng karaniwang tunog ng bell, kundi ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagdating. Isang convoy ng mga mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng tarangkahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang mga estudyante ang bumaba. Si Michelle Santos ay lumabas mula sa isa sa mga kotse. Sa tabi niya mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay ay si Leo. Sa kanilang likuran na parang isang hukbo ay sina Ginang Carmen Reyes at ang buong komite ng Parent-Teacher Association kasama ang iba pang mga magulang. Sa gilid nakatayo si Mang Andres, isang tahimik na saksi sa kasaysayang nagaganap. Naglakad sila papasok sa bakuran, ang kanilang mga yabag ay sabay-sabay at may diin. Ang mga estudyante at mga guro na nasa labas ay napahinto, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Ang eksena ay isang larawan ng nagkakaisang kapangyarihan. Sa kanyang opisina, si Arturo de Leon ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang abogado. Sa telepono, sinusubukang kontrolin ang PR nightmare na sumabog sa internet. Nang iulat ng kanyang sekretarya kung sino ang mga nasa labas, halos mabitawan niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga taong pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan ay narito na ngayon para bawiin ito. Ang pagpasok nila sa kanyang opisina ay hindi marahas, ngunit ang bigat ng kanilang presensya ay sapat na para pasikipin ang hangin. Si Michelle at Leo ay tumayo sa gitna na papaligiran ng mga magulang. Carmen, sabi ni Arturo, sinusubukang magpakita ng nangiting puno ng kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Anong sorpresa ito? Tapos na ang pagpapanggap, Arturo. Malamig na sagot ni Carmen Reyes, hindi tinatanggap ang kanyang pagbati. Narito kami para sa 2 bagay, katarungan at pagbabago. Inilatag niya sa mesa ni Arturo ang isang dokumento. Ito ay isang formal na petisyon na nilagdaan ng 70% ng mga magulang. Hinihiling namin ang agarang pagbabalik sa pwesto ni Miss Michelle Santos, hindi bilang isang ordinaryong guro, kundi bilang bagong Head of Academic Affairs na may buong kapangyarihang magreporma sa curriculum. Napanganga si Arturo. Ano ito'y katawa-tawa? Hindi pa ako tapos. Patuloy ni Carmen, ang kanyang boses ay parang bakal. Hinihiling din namin ang isang full scholarship para kay Leo na sasagutin ang lahat ng kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo, kasama ang isang formal na pampublikong paghingi ng tawad mula sa iyo sa harap ng buong paaralan para sa kahiyang idinulot mo sa kanya at kay Miss Santos. At kung hindi ako papayag, hamon ni Arturo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Kung hindi ka papayag, sabi ni Carmen, kinuha ang isa pang folder mula sa kanyang briefcase, ay ipapadala namin itong kopya ng liham ni Luz Viminda kasama ng aming sariling investigasyon tungkol sa gumuhumong tulay at sa construction firm ng iyong pamilya sa lahat ng media outlets sa bansa. Bukas, ang St. Augustine ay hindi na lang isang paaralang may PR problem.
Ito ay magiging isang paaralang pinamumunuan ng isang pamilya ng mga korap at posibleng mga kriminal. Ito ang huling dagok. Si Arturo ay napasandal sa kanyang upuan na para bang sinuntok sa tiyan. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa pagkatalo. Tiningnan niya ang mga determinado at galit na mukha sa kanyang paligid. Wala na siyang kawala. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang kaharian ay gumuho na. Sige, bulong niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Payag na ako. Ilang buwan makalipas. Ang hangin sa St. Augustine Academy ay nagbago. Sa silid-aralan kung saan nagsimula ang lahat si Leo, na ngayon ay nakasuot ng malinis na uniforme, ay matiyagang nagpapaliwanag ng isang komplikadong physics problem sa isang kapwa estudyante. Ang estudyanteng iyon ay si Jax. Ang kayabangan sa mukha ni Jax ay napalitan ng isang nag-aatubiling paghanga. Salamat, Leo. Sabi ni Jax isang bagay na hindi niya sukat, akalaing sasabihin niya. Ngumiti si Leo. Walang anuman. Tulungan lang tayo. Sa labas sa opisina na dating pag-aari ni Arturo de Leon, si Michelle Santos ay abala sa pag-aaral ng mga bagong textbook. Ang kanyang mesa ay puno ng mga plano para sa mga bagong programa, kabilang ang isang outreach program para sa mga batang tulad ni Leo sa mga kalapit na komunidad. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng sigla at layunin. Ang operasyon ni Aya ay naging matagumpay. Salamat sa pinahusay na health plan na ipinaglaban ng PTA. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa damuhan sa ibaba, nakita niya si Mang Andres na nagwawalis isang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Nagtama ang kanilang mga mata at isang tango ng pasasalamat at paggalang ang ipinagpalit nila. Ang laban ay hindi naging madali. Si Arturo de Leon ay napilitang mag-early retirement at isang bagong board of directors na kinabibilangan ni Carmen Reyes ang namumuno ngayon. May mga araw pa rin ng pag-aalinlangan at pagsubok, ngunit ang pundasyon ng pagbabago ay naitatag na. Kinuha ni Michelle ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Isang bagong formula, hindi para sa physics, kundi para sa buhay. Isang formulang natutunan niya mula sa isang batang basurero. Kaalaman plus tapang, kapangyarihan, konsensya plus pagkilos o pagbabago. Tumingin siya kay Leo sa loob ng silid-aralan, ang batang nagturo sa kanya kung paano muling maging isang tunay na guro. Ang batang nagturo sa buong mundo na ang talino ay hindi nasusukat ng damit o yaman at ang isang maliit na tinig, kung ito'y nagsasabi ng totoo, ay kayang baguhin ang lahat. Ang langit sa labas ay maliwanag at walang ulap, isang pangako ng isang bagong simula, isang kinabukasang isinulat muli, hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Sa una ito ay matamis tulad ng unang patak ng ulan sa tuyong lupa. Ngunit habang tumatagal nagiiwan ito ng isang aftertaste, isang paalala na ang bawat pagkilos ay may katumbas na reaksyon. Isang buwan matapos ang malaking pagbabago sa St. Augustine Academy, ang tamis ay nagsimulang maglaho para kay Michelle Santos na palitan ng isang mapait na realidad. Ang kanyang bagong opisina na may bagong titulo bilang Head of Academic Affairs ay hindi isang trono ng kapangyarihan, kundi isang islang na papaligiran ng karagatan, ng pag-aalinlangan at tahimik na pagsuway. Ang mga guro na matagal nang naging tapat kay Arturo de Leon ay ngumingiti sa kanya sa mga pasilyo, ngunit ang kanilang mga mata ay malamig. Ang kanyang mga memo para sa mga bagong programa ay nawawala sa mga mesa. Ang kanyang mga imbitasyon para sa mga pulong ay sinasagot ng mga dahilan tulad ng biglaang sakit o family emergencies. Siya ang pinuno, ngunit naramdaman niyang isa siyang general na walang sundalo. Ang sistema ay hindi gumuho. Ito ay nagbago lang ng anyo lumilikha ng isang pader ng burokrasya
at pasibong agresyon sa paligid niya. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga budget proposal, isang malakas, ngunit kontroladong boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Miss Michelle Santos, may ilang minuto ka ba? Napaangat ang tingin ni Michelle. Sa bukana ng kanyang opisina, nakatayo ang isang babae na hindi niya pa nakikita dati. Siya ay nasa mga 30 matangkad at balingkinitan. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong itim na pantsuit na sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na bun at ang kanyang mukha, bagamat maganda, ay tila inukit mula sa yelo. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, matalas matalino at ganap na walang emosyon. Ako po, sagot ni Michelle bahagyang napatayo. Sino po sila? Naglakad papasok ang babae, ang tunog ng kanyang mamahaling stiletto heels ay tumatama sa sahig na parang mga maliliit na martilyo. Hindi niya inalok ang kanyang kamay para makipagkamay. Sa halip inilapag niya ang isang manipis na leather briefcase sa mesa ni Michelle. Ako si Patricia De Leon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Abogado ng pamilya De Leon at pamangkin ni Ginoong Arturo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Michelle. Ang apelyido ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ito na yon, ang reaksyon, ang ganti. Naparito ako, hindi bilang kinatawan ng paaralan. Patuloy ni Patricia, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng opisina na parabang sinusuri ang isang crime scene. Naparito ako para maghatid ng isang mensahe at isang babala. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa ni Michelle nang hindi inaanyayahan nag-cruise ng kanyang mga binti. Ang kanyang kilos ay puno ng isang nakakakilabot na kumpiyansa. Ang aking tiyuhin ay nagkamali, sabi ni Patricia. Naging emosyonal siya. Naging padalos-dalos. Ang pamilya De Leon ay hindi emosyonal. Kami ay mga strategist. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Michelle. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Isang manipis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang sumilay sa labi ni Patricia. Simple lang, Mrs. Santos. Nais naming bawiin ang aming donasyon. Anong donasyon? Ang scholarship ng batang si Leo, sagot ni Patricia. Iyon ay ibinigay sa ilalim ng pamimilit. Isang kasunduan na ginawa sa ilalim ng banta ng paninirang puri. Sa legal na usapin ito ay walang bisa. Ang pamilya De Leon ay hindi nasasagutin ang kanyang pag-aaral simula sa susunod na semestre. Napatayo si Michelle. Hindi ninyo maaring gawin yan. Ito ay bahagi ng kasunduan na inaprubahan ng buong PITA. Ang PTA ay walang legal na kapangyarihan sa mga personal na pondo ng aming pamilya. Kalmadong sagot ni Patricia. Maaring panagutan ng paaralan ang kanyang matrikula kung gugustuhin nila, ngunit sa kalagayan ng pananalapi ng St. Augustine, sa tingin ko'y malabo yan. Hindi ba? Ito ay isang direktang pag-atake, isang paalala na alam niya ang kahinaan ng institusyon. Isa pa, patuloy niya binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang folder. Inilapag niya ito sa mesa. Sa loob nakita ni Michelle ang isang kopya ng liham ni Luz Viminda at sa tabi nito isang set ng mga lumang dokumento ng pulisya. Tungkol naman sa liham na ito na nagkalat online, sabi ni Patricia, ang aking legal team ay nakahanap ng ilang kawili-wiling impormasyon. Si Luz Viminda, bago siya namatay, ay 2 beses na inaresto. Isang beses para sa pagnanakaw at isa pa para sa panloloko. Tila mayroon siyang problema sa pagsusugal. Ang kanyang pagkatanggal sa trabaho ay hindi dahil sa whistleblowing, kundi dahil sa kanyang hindi matatag na pag-uugali at pagiging isang panganib sa kumpanya. Hindi yan totoo, sigaw ni Michelle. Gawa-gawa niyo lang yan para sirain ang kanyang pangalan. Totoo o hindi, Miss Santos ay hindi mahalaga. Sabi ni Patricia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mahalaga
ay kung ano ang kayang patunayan ng mga dokumento. At ang mga dokumentong ito ay maaaring magpinta ng isang ibang-ibang larawan. Isang larawan ng isang desperadong babae na handang gumawa ng anumang kwento para makaganti. Ang kwento ng isang bayani ay madaling maging kwento ng isang sinungaling, lalo na kung ang bayani ay may criminal record. Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Michelle. Nakikita niya kung ano ang ginagawa ni Patricia. Hindi ito isang harap-harapang pag-atake. Ito ay isang sistematikong pagwasak sa pundasyon ng kanilang tagumpay. Ano ang gusto mo? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. Tumayo si Patricia at inayos ang kanyang damit. Hindi ako ang may gusto, Miss Santos. Ikaw ang may kailangang gawin. Kausapin mo ang iyong mga kaibigan sa PTA. Kumbinsihin mo si Carmen Reyes na ang pagpapatuloy sa krusadang ito laban sa aking pamilya ay magdudulot lamang ng mas maraming dumi na lalabas. Dumi na maaaring kumalat at madamay ang lahat. Pati na ang reputasyon ng batang pinoprotektahan mo. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Nga pala, sabi niya na, para bang isang huling isip lamang. Ang anak mo, si Aya. Naririnig ko'y magaling na siya. Mag-ingat ka. Ang stress ay hindi maganda para sa isang pusong kagagaling lang sa operasyon. At sa huling linyang yon, isang direktang banta na nakabalot sa pekeng pag-aalala, tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Michelle na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina nanginginig. Ang tagumpay na inakala niyang kanila na ay biglang naging abo. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay kakatok pa lamang sa kanyang pinto. Hindi ito isang emosyonal na matandang lalaki. Ito ay isang malamig kalkulado at walang awang sistema na may mukha ng isang abogadong nagngangalang Patricia De Leon. Ang banta ni Patricia De Leon ay hindi isang hungkag na salita. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa mga ugat ng St. Augustine. Ang pagbawi ng scholarship ni Leo ay naging isang malaking issue. Nagpatawag si Michelle ng isang emergency meeting kasama si Carmen Reyes at ang PTA, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pagkakaisa ay may lamat na. Michelle, naiintindihan namin ang iyong paninindigan, sabi ng isang ama na isa ring abogado. Ngunit si Patricia De Leon ay hindi biro. Ang paglaban sa kanya sa korte ay magastos at matagal. Ang mga pekeng dokumentong yon tungkol kay Luz Viminda, kahit na peke, ay maaaring makasira sa atin sa mata ng publiko habang dinidinig ang kaso. Ibig sabihin ba nito ay susuko na lang tayo? Galit na tanong ni Michelle. Hindi pagsuko ang tawag doon, Michelle. Ito ay pagiging practical. Sagot ni Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Maaring sagutin ng PTA ang matrikula ni Leo sa ngayon, ngunit ang pag-atake sa personal na buhay ni Luz Viminda ay ibang usapin. Kailangan nating mag-ingat. Naramdaman ni Michelle ang bigat ng kanyang posisyon. Ang pagiging head of academic affairs ay hindi lang tungkol sa paggawa ng kurikulum. Ito ay tungkol sa politika, sa pagbabalanse ng mga interes, sa pagpili ng mga laban. Ang apoy ng kanyang idealismo ay sinasalubong ngayon ng malamig na tubig ng realidad. Ang kanyang mga araw ay naging isang nakakapagod na labanan sa dalawang larangan. Sa loob ng paaralan, nilalabanan niya ang mga gurong ayaw magbago, mga prosesong burokratiko at ang bumababang moral. Sa labas, sinusubukan niyang maghanap ng paraan para labanan ang mga legal na maniobra ni Patricia. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod, ang kanyang isipan ay puno ng mga problema. At ang takot na idinulot ng banta ni Patricia kay Aya ay isang malamig na buhol sa kanyang tiyan. Isang hapon, habang naglalakad si Leo sa pasilyo, hinarang siya ni Jax. Ang dating mayabang na bata ay mukhang balisa. Leo, bulong niya, tinitiyak na walang nakakarinig. Mag-ingat ka.
At si Ma'am Michelle din. Bakit, tanong ni Leo? Narinig ko ang usapan ni Lola at ng pinsan kong si Ate Patricia sa telepono, sabi ni Jax. Galit na galit sila. May binabanggit sila tungkol sa matandang janitor, si Mang Andres. Sabi nila siya na lang daw ang buhay na ebidensya na maaaring magpatunay sa kwento ni Luz Viminda. May plano silang patahimikin siya. Naramdaman ni Leo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong ibig mong sabihin sa patahimikin? Hindi makasagot si Jax, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Tumakbo si Leo, papunta sa opisina ni Michelle. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang marinig ni Michelle ang balita, ang lahat ng pagod at pag-aalinlangan ay nawala na palitan ng isang matinding pangamba. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Andres. Hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit, walang sagot. Kailangan nating puntahan siya. Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang nagmamadali silang lumabas ng paaralan, nakita nila si Carmen Reyes na kararating lang para sa isang pulong. Ipinahinto nila siya at mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang mukha ni Carmen ay naging seryoso. Sakay, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ako ang maghahatid sa inyo. Ang biyahe patungo sa maliit na bahay ni Mang Andres sa isang masikip na eskinita ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Nang sa wakas ay narating nila ang lugar ang kanilang pinakamasamang takot ay tila nagkakatotoo. Ang pinto ng bahay ni Mang Andres ay bahagyang nakabukas. May mga basag na bote sa sahig. Ang mga gamit ay nagkandalatag-latag. At sa gitna ng lahat nakahandusay si Mang Andres, walang malay, may sugat sa kanyang ulo. Sa tabi niya nakakalat ang mga abo ng sinunog na papel, mga lumang litrato, at sulat marahil ang huling mga alaala niya kasama si Luz Viminda. Ang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang ambulansya ay dumating na parang isang anghel ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Habang isinasakay si Mang Andres, naramdaman ni Michelle ang isang alon ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ay hindi na tungkol sa scholarship o sa reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang pamilya de Leon ay tumawid na sa isang linyang hindi na maaaring balikan. Sa ospital, habang naghihintay sila ng balita, tinawagan ni Carmen Reyes ang kanyang personal na abogado at isang kaibigang mataas ang ranggo sa pulisya. Ang kanyang boses na karaniwang kalmado at kontrolado ay puno ngayon ng isang nagyayalong galit. Gusto kong imbestigahan ito. Walang iiwanang bato na hindi babaliktarin. Sabi niya sa telepono, gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon at yaman. Tapusin na natin ito. Makalipas ang ilang oras lumabas ang doktor. Buhay si Mang Andres, ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Kailangan niya ng masusing pagbabantay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang ideya ang nabuo sa isip ni Michelle. Isang desperado at mapanganib na ideya. Carmen, sabi niya, kailangan kong makausap si Patricia de Leon. Ngayon din. Nasisiraan ka na ba? Gulat na tanong ni Carmen. Pagkatapos ng ginawa nila, iyon mismo ang dahilan, sagot ni Michelle. Wala na silang inaasahang gagawin natin kundi mag-react sa takot. Kailangan nating umatake. Kinagabihan sa isang mamahaling restaurant na pag-aari ng mga De Leon naganap ang pagtatagpo. Si Patricia na halatang nagulat sa biglaang imbitasyon ay dumating na may ngiti ng isang mananalo. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Michelle at si Carmen. Isang matapang na hakbang Mrs. Santos. Sabi ni Patricia, naparito ba kayo para sumuko? Naparito kami para magbigay sa iyo ng isang huling pagkakataon. Sagot ni Michelle, ang kanyang boses ay kalmado na nakakakilabot. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na voice recorder.
Ang usapan natin sa aking opisina, ang iyong pag-amin sa pekeng dokumento, ang iyong banta sa aking anak. Lahat ay nakarecord. Ang ngiti ni Patricia ay bahagyang naglaho. Isang illegal recording, walang silbi sa korte. Marahil, sabi ni Carmen, ngunit tiyak na magiging kawili-wili ito para sa mga news blogger na sumusubaybay sa kwentong ito at para sa mga pulis na nag-iimbestiga ngayon sa aksidente na nangyari kay Mang Andres. Wala kayong ebidensya, sabi ni Patricia, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang boses. Sa ngayon, sabi ni Michelle, ngunit ang ginawa ninyo kay Mang Andres ay isang pagkakamali. Ginigising nyo ang mga taong mas makapangyarihan pa sa inyo. Si Carmen Reyes at ang kanyang network, ang galit ng publiko. Ang bawat hakbang ninyo ngayon ay binabantayan. Inilapag ni Michelle ang isa pang bagay sa mesa, ang luma at punit-punit na student ID ni Luz Viminda mula sa kolehiyo na nakuha ni Mang Andres mula sa mga sinunog na gamit bago siya nawalan ng malay. Sa likod nito, may nakasulat na mga numero, isang code. Hindi ninyo nakuha ang lahat, sabi ni Michelle. Mayroon pa siyang itinago at hahanapin namin ito. Ito ay isang bluff. Hindi alam ni Michelle kung ano ang ibig sabihin ng mga numero. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ni Patricia, nakita niya ang isang kislap ng takot. Isang pag-aalinlangan. Ito ang alok namin, sabi ni Carmen kinukuha ang kontrol sa usapan. Itigil ninyo ang lahat. Ang pag-atake kay Mang Andres. Ang mga paninira kay Luz Viminda. Ibalik ninyo ang scholarship ni Leo ng permanente. At bilang kapalit ang investigasyon sa aksidente ay maaring mag-conclude na ito ay isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Ang recording na ito ay mananatiling pribado. Bibigyan namin kayo ng kapayapaan. Tinitigan sila ni Patricia ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Ang pag-atake kay Mang Andres ay isang malaking pagkakamali, isang overreach. Nagdulot ito ng atensyon na hindi nila gusto. Ang bluff ni Michelle tungkol sa code. Kahit na bluff ay isang panganib na hindi niya maaaring balewalain. Pag-iisipan ko, sabi ni Patricia, tumayo ang kanyang kumpiyansa ay halatang nabawasan. Pagkaalis niya napabuntong hininga si Michelle. Sa tingin mo ba gagana yon? Tanong niya kay Carmen. Oo, sagot ni Carmen. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sila ang natatakot. Pinakita natin sa kanila na hindi tayo mga biktima na madaling takutin. Tayo ay isang pamilya na handang lumaban hanggang sa huli. Pagbalik nila sa ospital, gising na si Mang Andres. Mahina pa siya, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi nang makita sila. Si Leo ay nakaupo sa tabi niya mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, sa loob ng sterile na silid ng ospital, natanto ni Michelle ang tunay na kahulugan ng kanilang laban. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pagtayo para sa isa't isa. Ang isang guro, isang batang henyo, isang makapangyarihang ina, at isang matandang janitor, sila ay naging isang pamilyang hindi pinagbuklod ng dugo, kundi ng isang shared na laban para sa katotohanan. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit alam nilang hanggat magkakasama sila, kaya nilang harapin ang anumang ibato sa kanila ng sistema. Ang kanilang ugnayan, ang kanilang tunay na tagumpay.